Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to it's. Ito, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Meron po kasing po si Anthony Taberna. Nag-post po siya ng portion ng interview niya dito kay Mr. Willie Gonzales. Ito si Willie Gonzales, ito yung viral na tulongges na nakaalitan ng isang walang kalaban-labang siklista. Merong ginawa niya, nilabasan niya ng baril at kinasahan niya ng baril, binatukan, sinuntok, kinalagkad sa gedli. So yung ginawa nito ni Mr. Willie Gonzales dito sa siklista. So ito, basahin ko yung itong caption ni Anthony Taberna. May buwelta ang viral retired police. So ito, dito pa lang gusto ko nang ipabago kay Anthony Taberna, hindi po ito retired. Mr. Taberna, ito po ay dismissed. Ito po ay natanggal sa serbisyo. Hindi po retired. Wala atang retirement na nangyari. Siya po ay natanggal, na-dismiss bilang isang police. At nung siya ay na-dismiss, ang rango po niya ay PO1. Yun nga, kasi naging PO3 daw siya, naging PO2, naging PO1. Baliktad eh. Di ba naging PO3, naging PO2, naging PO1? Ba't baliktad? Oh, so doon pa lang kitang-kita na natin yung yung ugali nito, yung career. Imbis na pataas ang rango, pababa. Biruin mo PO3, PO2, PO1. Ang tagal niya, tanda na niya, natanggal sa serbisyo, PO1. Pero mukhang pinaglalaban pa rin ni ni Katunying sabi nga niya may buwelta. May buwelta raw itong tulongges na ito. So, hindi ito retired, ito ay tinanggal, natanggal sa serbisyo. Hindi siya magngingiming putukan ang siklista sakaling malagay sa bingit ng alanganin ng kanyang buhay. Handa siyang ipagtanggol ang sarili, bahala na. So, dito pa lang sa caption, parang alam niya na ibig sabihin eh. Dito talagang parang lumalabas, gusto niyang palabasin na siya yung biktima at self-defense lang yung ginawa niya. Huwag muna kayo mag-react. Wala po muna mag-react. Binabasa lang po natin itong caption ni halatang Anthony Taberna. Sabi kasi ng iba, member daw ito ng INC. Kaya medyo alam nyo na, ganun si Anthony Taberna. Hindi po naman natin sinasabi na yung mga INC ay nagtotolerate ng masasamang gawain. Hindi po. Meron lang nagsasabi na kaya medyo nakaganon si Taberna dito kay Mr. Gonzales kasi nga kapatiran niya sa INC. So dapat hindi ganun sa lahat dapat ng reliyon, sa lahat ng sekta ng reliyon, dapat kung may mali, kahit pa miyembro nyo, dapat hindi nyo kinakampihan, di ba? Dapat kayo pa nga ang magturo ng tama kasi kayo yung nakakaalam kung ano yung tama. Kayo yung malalapit sa Diyos eh. So imbis na pagtakpan, dapat turuan ninyo kung ano yung tama. So alam ko gano'n naman ang ginagawa ng INC, yung talagang pamunuan ng INC. Kaso meron kasi tayong iba talaga mga tulongges na imbis na turuan, tinotolerate pa. Kaya marami nagsasabi, kaya medyo ganun-ganun si Taberna, medyo parang kumakampi dito kay Gonzales kasi nga kabrad sa INC. So anyway, hindi po yun yung pag-uusapan natin. Pero kasi sinabi to ito si Mr. Gonzales na ako mismo nagulat. Ito mga kababayan, paririnig ko lang sa inyo, hindi natin pwedeng panoorin, baka copyright tayo ni Katunying Paririnig ko lang sa inyo at medyo pag-aralan natin ng konti yung sinasabi na ito. Pag-unawa nyo, kasi ang isang siklista po kasi na may belt bag, hindi po, lagi po yan may laman na tools, either screwdriver, Phillips screw o cutter. Alright, so ito sinabi ni Mr. Tulongges. Ito raw siklista, yung mga, actually hindi nga sinabi niya yung siklista, sabi niya, etong mga siklista, etong mga bicycle rider,
kadalasan daw yan may belt bag. Diba sabi niya? At doon sa belt bag, syempre may mga may mga tools daw. May Phillips screw, may cutter. So normal 'yon. Normal 'yun eh. Syempre magdadala ng tools yung mga mga siklista kasi baka biglang may lumuwag doon sa bisikleta. So paano nila didiinan 'yun? Kamay lang. So kinakailangan meron silang tools. Oh, yung cutter hindi ko alam kasi yung cutter, saan mo naman gagamitin yung cutter? Siguro yung cutter pwede rin kasi pag na-flatan ka, tapos meron ka namang meron kang sariling panghangin ng ng gulong at meron kang diyan pandikit, kakatirin mo yung pangtapal mo para pag na-flatan ka, tatapalan mo yung interior at bobobahan mo, biyahe ka na naman uli. So pwedeng may dalang cutter. Pero yung mga tools na yon, hindi ang intensyon yun para manakit. Kaya sila may mga dalang tools syempre para in case ng na sila'y masiraan. So etong si Mr. Tolonges masama pala ang tingin niya sa mga siklistang may belt bag. Saka etong mga siklista, syempre may belt bag yan kasi wala namang compartment yung motor ayun, yung bisikleta di ba? Saan nila ilalagay yung tools? Minsan may belt bag, minsan may backpack. Syempre lalagyan ng tools yan. Hindi naman katulad yan nung kotse. Hindi naman katulad na yayamanin yan katulad ninyo sir di ba? Yung kotse nyo may compartment yan Ano nga namang may compartment na yung kotse mo, tapos yung tools mo ilalagay mo pa sa belt bag mo. Di mukha ka ng engot nun. Mukha ka ng Tolonges talaga nun. So, ito si Mr. Gonzales, galit pala sa mga siklistang may belt bag. Kasi baka raw may dalang cutter, may screwdriver. Syempre normal yun. Nagdadala sila dahil kinakailangan nila yun. Sakaling masiraan sila Di ba? So, iba isip na ito mga kababayan ingat-ingat kayo pag nasa lubong nyo to, lalo na yung mga nagbibisikleta naka belt bag. Pag iinitan kayo na ito. Siyempre, ako bilang matagal akong pulis, operative, investigador din. Yung tingin ko sa mata niya na gusto niya akong sunggaban, pagkatapos ko siyang batuhan, yung kamay niya po, pahawak na po doon sa zipper ng belt bag niya. Delikado pala to. Tamang hinala pala to. Hindi kaya nag-a-addict ito? Natingin ninyo, hindi kaya gumagamit ito? Kasi sabi niya, nung binatukan niya raw yung siklista, nakita niya raw yung mata. Parang nalilisik daw at galit na galit sa kanya yung mata ng siklista. Ano ba gusto mong maging reaksyon ng siklista? Binatukan mo anong gusto mong mangyaring reaksyon ng siklista? Makipag-appear sa'yo? Makipag-fist bump sa'yo? Binatukan mo syempre magagalit yung tao. Tapos ang ginawa raw ng siklista, bigla daw umaamba na may kukunin sa belt bag. Delikado to. Tamang hinala kaya pala siya naglabas ng baril. Dahil nga daw naisip niya na baka sunggaban siya at baka gamitan siya ng kung ano man yung nasa belt bag. Naunang-una hindi niya naman nakita kung ano yung nasa laman ng belt bag. Basta naisip niya lang, merong screwdriver dyan merong cutter dyan kasi yun daw yung kadalasang dinadala ng mga siklista. Pero hindi naman nilabas wala namang ganung nangyari na nagkalabasan ng ganung mga tools Naisip niya lang. Kaya ang ginawa niya, bago siya labasan ng cutter, na hindi naman sigurado kung merong ang cutter dun sa belt bag, nilabas niya yung kanyang baril at kinasahan niya yung siklista. So grabe katamang hinala ito. Hindi kaya gumagamit ito. Sa tingin ninyo mga kababayan, sa tingin ko parang gumagamit ito Kaya hindi po ako magdadalawang isip na marilisa kung sinunggaban niya po ako. At hindi daw siya magdadalawang isip na barilin itong siklista
kung sakaling sunggaban daw siya. Tingnan ninyo mga kababayan, dapat ito talaga managot sa batas. Biruin mo, meron pala siyang intensyon na patayin itong siklista. Na kung sakaling lumapit yung siklista sa kanya, babarilin daw niya. Sabi niya, bahala na raw. So, delikado itong taong ito kasi dahil lamang dun sa kanyang pagiging tamang hinala, maaaring makapatay ito ng tao. Kasi iniisip niya teka, may belt bag. Yung mga siklista, ang laman ng belt bag, mga tools. Baka merong baka merong screwdriver. Baka tusukin ako. Baka may cutter ito. Baka may cutter ito, baka saksakin ako ng cutter. So, yun yung mga pumapasok sa isip niya. Kaya ginawa niya, nilampasan niya ng baril, kinasahan niya ng baril. At kung sakali pa lang medyo lumapit yung siklista dahil binatukan nga gagawin niya, babarilin niya. Ito, basahin lang natin yung mga sinabi ng ating mga kababayan dito. Sabi rito, tinaga akong basahin yung more than 3,000 comments pero wala akong nakitang pumabor kay Gonzales. Mas mainam siguro kung nagpakumbaba na lang at tumingin ng tawad at nangakong hindi na mauulit. Pero lahat ng comments against Mr. Gonzales. Kasi alam nyo, hanggang nagsasalita itong tulonggis na ito at pinipilit niyang i-justify yung ginawa niyang katarantaduhan, mas lalo magagalit sa kanya Pero ninyo, sablay-sablay yung kanyang yung mga palusot At ito naman si Katunying, para bang bilib na bilib Kaya pala natanggal si Sir sa pagkapulis, ganyan pala siya mag-isip. Tapos ang galing gumawa ng kwento at alibay. Ito pa, ikaw yung unang sumunggab Natural susunggab din yan. May baril ka lang kaya malakas ang loob mo. Ito, wala nga naniniwala sa iyo the design is very kwentong barbero. Ang galing mo raw mag-imbento ng kwento. Bikers din ako at ang mga tools namin, karamihan sa amin ay may bag na nakalagay sa bike mismo at hindi sa belt bag. Pag may belt bag man, tiyak yung ang laman, wallet at gadget. Sabihin mo maangas ka lang talaga. Hindi lang maangas, tamang hinala pa. Mukhang nasobra nito sa coke. Delikado to Ingat kayo dito sa ganitong klase mga tao katulad ni Mr. Gonzales na kapag may belt bag, iniisip meron ka ng deadly weapon. Ito, hindi porke may belt bag may dala ng tools o kahit anong bagay na sinasabi mo, sir. Yung asawa ko nga lagi naka belt bag, ang laman ng belt bag niya cellphone, wallet at charger. Wala ito. Siraulo na ata ito Ibang version na naman sinasabi nito Abnoy din tong si Tonying. Bakit kailangan pang interviewin yan? Dapat diretso kulungan na yan. Halos lahat Halos lahat Saan gagamitin yung cutter? Kaya siguro pag magbabulkanize, may dala ka sariling vulcanizing shop dun sa bisikleta. Gugupitin mo yung yung pantapal. Pero yun nga yung tamang hinala. Netutulonggis na to Tamang hinala si Kalbo Yan ikaw unang naglabas ng baril bago ka pa nanunggab. Ginamit mo yung baril para maging lisensya mong makapanapak. Tanda mo na sinungaling ka pa. Sir Tonying, ang dapat mong interviewin yung siklista. Ginaya mo rin yung general Buti pa tong ating mga netizen, alam nila dapat gawin sabi ko nga sa inyo, kaya siguro in-interview ni Katunying yan at medyo gumaganyan si Tunying sa kanya. Kasi nga baka kabrad. Kahit sa katarantaduhan, kabrad. Dapat hindi ganun. Pag mali, walang barad-barad.
So ayun lang mga kababayan yung itong isyong ito. Sablay na naman, ito si Mr. Gonzales. So, yun po muna mga kababayan, kapag meron tayong update tungkol sa kasong ito, ay mag-update po agad tayo. So, ingat po tayong lahat. God bless.